Alright mga boss, good morning sa inyo. Today is July 23, 2025. Location ko, Tectec, Sindol, San Felipe, Zambales. Ito po yung dulo ng coastal road. Nandun po yung Macolcol River. Okay. Tapos ito po ay gagawing ano po yan coastal road, dudugtong doon. Sa other side, nandun po yung Santo Tomas River, kung saan nakadikit yung Liwliwa. And then ito naman yung in-interview ko dating matanda na sa kabila ng ilog na yon, na apparently ito mga area na to ay nagkaroon ng incidents ng dredging. Alright, again, disclaimer po mga boss, mga ma'am, mga sir, wala po akong direktang sinasabi na ang cause ng erosion na to ngayon ay dredging. Opinion ko lang din naman po yan, until of course na mapatunayan sa Environmental Impact Assessment Report, yung hindi po bias na talagang hindi sa dredging nanggagaling ang mabilis na coastal erosion na nangyayari ngayon dito sa mga iba-ibang shorelines ng Zambales. Alright, so ako naman po pinapakita ko lang naman sa inyo kung ano ay nangyayari dito sa ground, kasi aminin po sa natin at sa hindi, very unusual po ang soil erosion na nangyayari ngayon. Masyadong mabilis, masyadong malaki ang kinukuha ng dagat. Nandun na tayo, darating talaga yung araw na posible na i-reclaim ng or makuha uli ng dagat yan. Pero meron pong kasing study na sinasabi na 2 meters or hanggang 5 the most kapag may bagyo ang pwedeng ma-erode. But this one, per year po yun pero this one, it's like more than 100 meters na po ang na-erode since na nagkaroon ng issue ng dredging dito. Alright, dun lang po tayo sa facts. Ngayon, may mga ibang nagsasabi kasi daw hindi dapat tinayuan ng mga structures dito, pero nilagyan nga ng coastal road, di ba? Gobyerno pa naglagay ng coastal road. So how can you say that? Now, kung may violation yung mga nagtayo ng building, so be it, then they are liable for the violation. Pero we are talking of science here na, diba, aminin natin na very unusual itong wala akong against sa dredging para sa restoration ng riverbed, para hindi bumaha sa ibang sulok ng Zambales. Kasi kung halimbawang okay nga ang shoreline mo, lagi ka naman binabaha, wala din but we are for proper restoration, proper dredging. Yun lang naman po. Baka kasi hindi na tama yung nangyayaring dredging. Alright? Bago po natin puntahan yung nag-ibang building na yon, tignan muna natin yung situation ng coastal road na ginawa. Ito po yan, yung ginawa nilang coastal road. Last time buo pa to, pero now medyo ayan na siya, talagang totally destroyed. Doon po tayo last time na tumingin, ayan. Wala na rin mga lamang buhangin dito sa ilalim, palagay ko sumagad na dito sa riprap. At kapag lumalim pa yung buhangin dito sa riprap, nahukay nga pa yan, babagsak na po itong riprap na to. Kaya pag bumagsak po itong riprap na to, kagaya dito sa kabila, bumagsak na. Ayun po. Last time pumunta ako doon, siguro mga few weeks ago, nakatayo pa po yung riprap doon. Ikutan po natin yan mamaya, Bagsak na, Pero tignan po na muna natin, ayun, yung building doon. Yung mga resort po na nag-invest dito, hindi naman talaga yung resort nila yung pinupuntahan dito diba? Hindi yung buhangin dito sa Zambales. Yan po yung biggest asset ng Zambales, especially ng mga bayan ng San Antonio, San Narciso, San Felipe, Cabangan, Botolan, all the way to Palawig,
Yung iba nga sa Palawig hindi masyadong ganito kaganda ang buhangin. Pero yung coastal na yan ng San Antonio to almost Iba, talagang yan ang pinupuntahan po ng mga turista. Kapag ka na wala po ang coastal area ng Zambales, wala na pong pupuntang turista dito. Hihina po ang tourism na nagbibigay ng 1.4 billion noong 2023 estimated po ng Zambales Tourism na economy. San Felipe alone, Liwa alone is merong economic value na around 125 million. Dati kapag umuulan sa Zambales na ito lang pong problema dito, itong mga ganito. Pero ngayon erosion na, ayan, no? Ito po yung kinakain na ngayon dito. Ibig sabihin mga boss, mga ma'am, mga sir, may bumagsak na naman dito, nag-bar down na naman. Malapit na nga siya dito sa ginawang resort, oh. Diba? Meron na namang nag-bar down dito. Kinain na naman siya ng alon, dinala na doon kung saan kailangan niyang itambak. Ayan, oh. 'Di ba? Obviously, malakas yung erosion, mabilis, no? This time around of the year, sobrang bilis ng erosion, 'di ba? Okay, punta po tayo dito sa building na nagiba kasi hindi ko pa nakita to eh. Nakikita ko lang to sa mga videos. Pansinin niyo lang ha yung itong edge na to. 'Di ba? Oh. Kung ilang dump truck na buhangin 'yan. Hanggang doon yan, ibig sabihin, yung slope niya mataas dito, dati pababa doon. 'Di ba? Para makita niyo yung picture, hindi lang yung sinasabi niyo na tumataas ang dagat, no? Para makita ninyo na hindi po tumaas ang dagat. Bumaba po ang buhangin, bumagsak. 'Di ba? Ayan, no. Obviously bumagsak. Hindi naman po tataas ng ganung kataas bigla yung dagat kasi ang climate change ay gradual. Hindi po siya ganito ka-abrupt. Hindi po siya ganito kabilis. Ayan. No? So obviously, itong lugar na to, dito yan, mga summer, dito pang approach yan. Ibig sabihin, ito mataas dati to. Imagine niyo na lang kung gaano kataas. Siguro yan, mga about 1 meter yan or 1.5 meters yung height niyan. So, di ba makikita nyo kung gaano karaming volume ng buhangin ang biglang nawala. Magtaupo tayo. Grabe. Wasak na wasak. So ayan po yung dating buhangin. Ang layo ah. Ang layo. Saan ka po niya kumuha ka? Dito sa labas na to. Sa labas itong building na to. Ano yan eh. Simula ng mata ng... Ang dami kasing barko na nag-ano dyan. Bumira. Bumira. Hindi ko makita yung ano ko. Oh, lawak ah. Lawak yan. Halos mga 15 meters yan. Tapos Lawak. Yan oh. meron kang actual na picture po ng mga Ayan, barko. yung mga barko. Ayan yung mga barko. Ilan pong barko nakita nyo dito? Pinakamarami? Minsan nagpaparada sa mga 17. 17. Oo, isang bisis. Tapos parada tuloy-tuloy. Kailan po yung 17 na yun? Kailan yung huling parada nila 17? Ito. Kailan po yan nangyari? Nakaraang taon pa yan. Nakaraang taon pa. Pero siyempre, hindi naman agad i-epekto kung halimbawang may nangyari dyan, di ba? Oo, kasi yung ano na yan, yung coastal na yan. Oo. Ang buhangin lagpas pa doon. Wala, ito ano pa yan. Oo. Puro buhangin yan. Okay. Kasi doon katabi namin doon, katabi ng ano na yan. Oo. Nag-ano din sila ng buhangin, naghakot sila ng naghakot dyan. Oo. Tapos bumaba na yun doon. Hanggang Bumagsak doon na. Doon nagsimula yung ano. Oh, yan yung tabi ng dagat. Tapos yung building na yan. Yan. Okay. Grabe. Sige, titignan ko po sa harap, ano? Kuya, salamat sa inyo. Ayan, si Kuya. 20 years na daw siya nandito. First time niya na-experience yan. Ngayon, okay. Siyempre, kung may papaniwalaan po tayo, yung mga taga rito na nagsasabi na yun talaga yun, di ba? Ganun kalayo. Hindi naman nila ma-exact pinpoint ang figure kung gaano talaga ilang metro ang nawala, di ba po?
maglalabas na yan sa satellite imagery at saka sa gagawing study. Ayan oh. Talagang nag-collapse. Total collapse po ng building nangyari. Wasak na wasak. Ngayon, ayun po yung coastal road na. Tignan natin kung mapupuntahan po natin yan ngayon, ano? Pero ito, gusto ko sa inyo ipakita na ito lang buwan na ito nag-collapse. Ito lang po, pagpasok ng tag-ulan. Ayan. Wasak na wasak. Grabe. Hagdan na lang ang natira. Kuya, kailan to na bumagsak? Ito lang, June 29, nagsimula na siyang bumagsak. Ito ba yung nagtayo dun sa lugar na hindi niya dapat tayuan? Nasa lugar naman yun. Nasa lugar naman, nasa titulo. Dito po, kasi Oo. ano po Ano po eh, ito, titulado? titulado po. Titulado po ito. Kaya may karapatan sila magtayo. So ibig sabihin, kung natituluhan to, ito ay alienable and disposable land na. Di ba? Okay, salamat po sa information. Alam niyo ba na ang turismo dito po sa Zambales 2023 as per record po at na-research ko rin po syempre sa internet, according to Zambales Tourism's Office, ay may mga nasa 700,000 tourists. That was 2023 na pumunta sa Zambales. Now, ang sabi nila, bawat isang turista is spending around 2,500 pesos sa accommodation and food at kung ano-ano pa. So, with that figure, yung 700,000 turista na pumasok, so nagkaroon ng more than 1.4 billion pesos sa economy ng Zambales, 'di ba? Per overnight lang 'yon do sa mga turista, no? Kasi 2,500 pesos per overnight. All right? Now, ngayon, ang at stake kasi dito, mga boss, mga ma'am, mga sir, ay yung ating turismo. 'Di ba? Siguradong maapektuhan po ang ating turismo sa nangyayari ngayon dito sa ating lugar, dito sa Zambales, hindi lang sa San Felipe, kundi sa buong Zambales syempre, di ba? Kasi Liuliwa alone is generating around 125 million pesos, no? Estimated. That was 2023 or 2024. So ibig sabihin, may umiikot na 125 million pesos sa economy ng Liuliwa. At kapag nasira ang turismo diyan, marami pong maapektuhan, hanap buhay, yung mga nagnenegosyo dyan, apektado hanggang grassroots level. Alright, punta tayo dun sa kabila sa may Sindol. Wow, grabe dito mga boss. Wow. Remember last vlog ko, nakatayo pa tong riprap. Sabi ko sa inyo, madadali na rin yan. Tama ang hinala ko. Ito, delikado to, itong riprap nila dito. Yan. Kasi mangyayari nito, kakainin ng buhangin to, lulubog yan sa buhangin syempre dahil itatambak niya kung saan merong kailangan tambakan eh. Wala nang natira dito mga boss. Ayan. Okay? Just to give you a perspective, nandyan lang po yung dating na dredge, alright? Yung mouth ng river, Makulkol. So if you can remember, meron ako in-interview na matanda dyan. Ayan. Ito na po nangyari ngayon dito. Ito po dati riprap. Wala na. So pumasok na dito yung, ibig sabihin, pumapasok na dito yung dagat. Doon po tayo galing sa kabila. Ayan o, kawawa naman sila. Kawawa naman kayo, malapit na kayo mawalan ng hanap buhay. Nako, wala na.
Ito na po yung resort na nakikita ninyo sa vlog ko before. Ito na po. Wash out. I'm sorry I don't mean to be sarcastic, no, pero ayan. Okay, kung mapapansin niyo, again, gusto kong i-emphasize sa mga boss, mga ma'am, mga sir. Ganito po kataas yung buhanging nawawala. Papunta yan doon. 'Di ba? Dati, ito pa lang, buo pa po yan. Boss, kailan bumagsak to? Kailan bumagsak? Isang buwan na? Mga isang araw lang? Isang linggo? Ibig sabihin, ganun kabilis? Ganun kabilis, ganun kalalim? Okay, mga boss, mga sir, no? Ako, feeling ko, hindi po tumataas ang dagat. Well, climate change, tumataas ang dagat, ano? Ang nangyayari po ngayon, bumabagsak ang buhangin. Kung talagang po ito ay unstable, again, ang tanong ko, bakit tinayuan ng coastal road? Wag na lang po nating pabayaan na natin itong mga nagtayo ng mga resorts, no, sa coastal area na sinasabi nila kasi mga gahaman daw sa lupa, sabi nila. Wag na po nating isama yan. Ang ano na lang po natin, ang ano na lang natin na isipin natin, kung ito talaga ay hindi matibay, unstable itong accretion na to, bakit po kayo naglagay ng coastal road dito in the first place na ganito ang design? Okay? Sana may makasagot po niyan, ano, yung sensible naman na sagot, hindi yung basta walang kinalaman. Mahirap pong tanggapin yun, mga boss, mga ma'am, mga sir. Mahirap pong tanggapin yun, yung explanation na yun na walang paliwanag. Okay, sorry pero sabi ko nga, hanggat walang decision, hanggat walang assessment, hanggat walang full report, we are all entitled sa ating mga opinion. Mga boss, anong plano nyo ngayon dito? Anong plano ngayon dito? Wasakin na ng tuluyan? Oo. Wala na. Wala na, kakainin na rin naman yun. Kakainin na rin ang alon sa tingin mo, di ba? Ito lang, hindi lang yun eh. Okay. Nagdyan ba ako dyan, ngayon dyan oh. Malak pa lang yan. Kailangan, boss, tatanungin kita. Ito po kailan nangyari? Nangyari na ba ito nung dati? Tulong. Simula nung pumunta ka Mount Pinatubo, kayo lang ito nangyari? Oo. Sayang hindi natin mapalipad si Chokokoy, no, para makita niyo yung talagang extent. Ayan na po, oh. Remember, talagang ang bilis po ng kanyang erosion, ano. Very rapid, very unusual, and very massive. Okay mga boss, nandito tayo ngayon sa kabilang dulo ng sa kadugtong ng coastal road. Ito po yung kadugtong ng coastal road na hanggang ngayon buo pa po dahil malayo ito sa dagat. Ayan. Nandun po yung yung tinignan natin kanina, yung area na yon. Ito, hindi ko alam kung saan ang access niyan. Manong! Hello! Saan po bang access nito? Saan po paano ako makakapunta doon? Sa kalsada na yon? Ay, wala sila. Sarado. Tatawid ako dapat dito. Ilog yan. Paano po sila pumupunta dyan? Wala sir, walang pupunta dyan. Yung mga dandyan lang, may bangka sila. Okay. Ito po, ano po ito? Sir? Ano po yan? Saan sir? Ito po. Yan ang kon noon. Yung mga barkong kumukuha ng kon dito noon. Ng buhangin. buhangin. Oo, yan ang pinagkukan nila. Pero hindi sila nagde-dredging. Ay, binalis na sila dito sir. Pero dati may nagde-dredging dito. Ibig sabihin hanggang dyan may nagde-dredging? Oo sir. Noon? Diyan pinalis yung mga Ang layo na po dun sa bunganga ng river Nung lang sir, mga 2 taon. 2 taon. Sumabay po dun sa dredging din doon. Oo sir, dyan. Okay. So ayun Nagkukon sila dyan na binawal na dito silang magkuhan. Oo. Kasi nasisir yung kon nila dyan. Gaano na po kayo katagal dito, kuya, nakatira? Oo. Dito ako nakatira sir. Ilan taon na po kayo? 65 na ako ngayon, 65. Sa inyong karanasan, simula nung pumutok ang Pinatubo, nangyari na po ba itong ganitong klase ng erosion? Ay, hindi pa sir
Ngayon lang nangyari. Oh, ngayon lang nangyari yan sir. Sa pakiwari ninyo, ano kayang dahilan? Yung pagkukuha nila yata ng sponsor eh. Yata, Buhangin. pagkukuha yata ng buhangin. Oo, sir. Opo, pero yan ay ating mga opinion lamang, no? Oo, Pareho po tayo ng opinion. sir. Pareho tayo ng opinion. Oo, sir. Oo, kasi hanggat hindi napapatunayan na hindi talaga walang kinalaman yon, ang opinion natin ay may karapatan. Tama po. Oo, sir. O, di ba? Jesse Racoma. Racoma. Ayan po, si Kuya Jesse Racoma, isang 65 years old pero matikas pa. Mukhang matigas po itong si Kuya Jesse. Ha? O, papakita ko lang yung katawan ni Kuya Jesse. Kita nyo naman, oh. 65 years old yan. Galing siya dun. Ewan ko, lumabas yata siya dun sa alon. Saan ba kayo galing? Ay, napupulta ko ng sponsor. Ng? Mga kahoy. Mga kahoy. Panggatong. Okay. So, ayan, panggatong, no? Oo, sir. Oo. Ito na, mahal ng shilling sir eh. Mahal lang si Lane. Oo, sir. Oo. Kaya, Oo. pinapatayo So, ito po ko, ay sir. parte ng ilog. Oo, sir. Yan. Tapos sumasalubong dun sa alon. Oo, sir. Dati, ang dagat po dito, gaano kalayo? Ay, malayo sir. Malayo. Nung umuulan, gaano kalayo? O ganyan. Pagka umuulan, Sponsor, pag tagulan dito, lumalapit dito. lumalapit. Pag O tataw, masyado malayo na. masyado po bang malapit ngayon? Oo, malapit na yun, sir. Masyado malapit. Oo. So ayan, mga testimony po 'yan ng ating mga kababayan dito sa Zambales na lehitimong mga nakatira dito sa tabi ng baybayin. Okay? So ayan po. Buti naman buo pa yung inyong coastal road dito, ano? Oo, sir. Oo. Eh, malayo pa yung dagat, sir. Eh. Oo. Sige. Maraming salamat sa inyo, Oo, Kuya sir. Jesse. Opo. Okay, salamat Okay. po. So ayan mga boss, mga sir, no? Pupunta tayo ngayon doon sa Liwliwa, sa kabilang dulo, para tignan naman natin yung sitwasyon doon simula nung na-vlog ko last actually sa Facebook ako maraming upload eh. Ito po ngayon sa YouTube ko i-upload ko. Ito po yung kabuuan ng video, no? Gusto ko lang naman i-share sa inyo kung ano talaga yung nangyayari on the ground. Ano po? Kasi marami tayong mga nababalitaan, maraming kanyang haka-haka, diskurso tungkol sa nangyayari na erosyon dito sa Zambales. So kayo na po ang mag-judge at base na rin sa mga testimonya ng mga nakatira dito, kayo na po ang bahalang humusga or yung opinion natin, sabi ko nga, ay entitled po tayo sa ating mga opinion. Alright mga boss, pumasok tayo doon. Doon tayo galing. Okay, dito tayo sa kalagitnaan. Actually parang kalagitnaan na to ng San Felipe. Coastal area ng San Felipe, ano? Mula sa magkabilang dulo. Silipin lang po natin yung dagat dito. Kung ano yung difference, ano, dun sa mga malapit sa River Delta. Yung Sabangan ng Makulkol at saka ng Liwliwa o Santo Tomas River. So para magkaroon po kayo ng comparison. Wow. So ang laki din pala na ibinagsak dito. Baba tayo. Yan, no? Makita nyo. Ibig sabihin yung buhangin pag ganun. Yun. Diba? Mataas mula dito. Nasisira na rin yung mga kubo-kubo nila. Boss! Tanong ko lang, anong lugar to? Santo Niño? Kinakain na rin sila dito. Ibig sabihin, buong coastal area ng San Felipe apektado na nangyayaring phenomena ngayon, di ba? Pagpalagyan na natin phenomena, ibig sabihin yung buong coastal ng San Felipe. Basta garito ka, dati hanggang saan itong dagat? Nandyan. Nangyari na ba to dati? Ngayon lang to nangyari. Okay, another testimony na taga rito, sabi niya ngayon lang to nangyari.
Ito po mga ito, kailan pa ito tinayo? Meron na po mga 5 taon yan? Sobra pa? Mga ilang taon na? 5 mahigit? Okay, yun. Yan, kuya. Ang laki ng mga kinain mga boss. Oh. Kita nyo mula yan hanggang dun. O ngayon lang daw nangyari, sabi sa akin. Manong, taga dito kayo? Ito po ba nangyayari taon-taon? Hindi, ngayon lang. Ngayon lang po. Ilang taon na po kayo? 52. 52 years old. Ilang taon na po kayo nakatira dito? Tagal na. 52 years na dito na kayo pinanganak. Oo. So ito, simula nung pumutok ang pinatubo, nagkaroon na tayo ng tinatawag na accretion. Kailan po nangyari ito? Ngayon lang. Ngayon lang. Ang nangyayari po dati, nagdadagdag ng buhangin, di ba? Oo, buhangin. Buhangin na nagdadagdag dati Oo, nung yung noon. dito. Pero ngayon, ang nangyayari ay bumabagsak. Ang sabi nila, tumataas daw yung dagat dahil sa climate change. Tumataas ba yung dagat o bumabagsak yung buhangin? Bumabagsak sir ang dahil sa digging. O yun. Okay, lahat naman ng opinion natin, karapatan natin, di ba? So ayan. Ito ngayon ang nangyayari ngayon sa mukha ng kastilyong buhangin ng baybayin ng San Felipe, na dati itong lugar na to ay hindi mahulugan ng karayom. Yung nakaraang taon, di ba? Ngayon sa tingin nyo, ay mga pupunta pa kayong turista. Meron pa rin, siyempre. Iwa ko lang ito. Oo, pero hindi na kasing ganda nung dati yung madadatnan nila, no? Hindi na maganda. Oo. Oo. Ayun. So hanggang doon po yan. Dumikit yan sa liwliwa. Yung bahay lang doon sir, wasak na. Ibig sabihin, ayun yung liwliwa, di ba? Oo sir, yung may white. So mula doon sa liwliwa, pag ganito, hanggang doon sa may Sindol, Hanggang Maluma yan sir. hanggang Maloma. Ganito, oh yun, sabi po ng local dito. Kayo na po ang humusga kung ito ay natural phenomena. Alright, salamat sa iyo, boss. Sige po. Makikita ka sa aking vlog. Okay lang. Ano pangalan mo? Marvin po. Marvin. Ayan. Anong ano niya sir? Ha? Ano po? Butchawals TV. Sige. Hanapin mo lang sa YouTube, type mo lang Sambales, type mo lang dredging, erosion. Makikita mo ako. Sa Facebook ganun din. Okay. Manong, makikita ka sa video ko, okay lang. Okay. Okay, ano po pangalan nila ulit? Pretty Rapada. Freddy Rapada. Sa tagal nyo na nag-stay dito, ilang beses nyo nang nakita yung ganito yung sitwasyon natin? Ngayon lang. Ngayon lang. O yan, Ngayon sige. na nagpunta dito. Okay. So yan mga boss, mga ma'am, mga sir ha, kayo na po ang bahalang again, lahat ng kuro-kuro naman natin ay, 'di ba? Balido hanggang walang nag-iimbalido. Sige po, Manong, salamat sa inyo. Okay. Ayan, no? Ubos, mga boss. Ubos. Ang presyo po ng buhangin dito or ng beachfront, no, sa San Felipe, kapag may mga nagpapa-feature sa akin sa aking property vlogging, umaabot po ng hanggang 20,000 per square meter last summer. Ngayon hindi ko alam kung magkano na lang po ang per square meter ng mga beachfronts dito. Sorry to say, pero definitely meron po yung epekto sa presyo ng real estate dito sa tabi ng baybayin ng San Felipe. Ayan. Bilis! 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 Hello! Lagi Oh. vlogger mo! Jeffrey! Oh, Shout out sa mama ko! sino mama mo? Shout out dyan! Oh, Shout sino? out dito kami naliligo ng swimming pool! Okay. Shout out sa crush ko dyan! Sana sagutin ka na ako! Shout out kay Tenten! I love you! Shout out Wow. kay Christina! Shout out Okay. Zeno! Oh. Siya! Ayan. Bakbak mga boss. Bakbak ang kanilang beachfront. Yung iba naglalagay na po ng mga sandbags. Yan o. Taga rito po kayo? Taga rito po kayo? Taga rito kayo, lihiti mo taga San Felipe. Hindi. Tutok sa kabila. Bakod.
Hindi po, taga dito kayo. Taga tabing dagat kayo. Oh, tawing lang ako. Gaano po na po kayo katagal dito? Kami po. Opo. Construction kasi po kami. Construction kayo. Yan po. Pero ito dati, mataas na buhangin po. Hanggang po. Hanggang saan po ang buhangin dati? Gaano kataas? Gaano kataas? Mula dito. Mula dito, Ito mababa na to, ibig sabihin. hindi. Bundok to. Bundok na buhangin. Bundok na buhangin to, bumagsak. Hanggang doon. Hanggang doon. Yan. Ngayon. Kailan po nawala yun? Yung 3 araw lang. 3 araw lang nawala na. 3 araw lang nawala na yung sinasabi yung bundok na buhangin. Opo. Hanggang doon. Hanggang Kaya doon. dulo na yan. Bundok yan na buhangin. Oh, nawala. Yun. Tapos ito mga Ang pader na yan. nagsasabi po kasi yung mga komentaryo sa aking mga video, ang sabi nila ay ito daw ay tumaas ang dagat. Ano mo ba yung totoo sa tingin nyo? Tumaas ang dagat o bumagsak ang buhangin? Sa akin lang po parang ang buhangin pumunta doon sa dagat eh. O, bumagsak ang buhangin, hindi po Bumagsak. tumaas ang dagat. Hindi po. Oh, hindi tumaas ang dagat. So ngayon, sabi nila, babalik daw yan sa dati. Ano po ang komento nyo doon? Ang dati daw po tubig ito eh. Tubig, sa tingin nyo, babalik ba yan sa dati? Parang binabalik eh. Parang binabawi eh. Binabawi. Parang Okay. binabawi. Walang kinalaman ng dredging. Parang wala. Kasi yung mas malakas kumain yung dagat kaysa pa sa Okay. barko na nagpasiksik. So alright, sige. Para hindi po tayo maging bias, ang opinion ni Kuya, taga dito po kayo? Opo. Dito po kayo, taga Lihiti mo, taga San Felipe kayo. Dito lang kami po kayo nagtagal. Pero ang province ko po Mindanao. Mindanao. Gaano na po kayo katagal dito? 1983 pa po. 1983 pa, dito sa San Felipe. Opo. Pabalik-balik lang kami ng Maynila. Dito. Pabalik-balik ng Manila. Okay. So, yun ang inyong yun ang inyong opinion. Natural ang pagkawala ng buhangin. Opo. Po natural. Ayan, yan ang opinion ni Kuya. Anong pangalan niya? Chito. Tito. Ang tawag sa akin. Tito, tawag. Okay. Tito. Alright. Okay, mga boss. Makikita ka sa video ko, okay lang. Okay lang po. Okay. Tayo naman po ay may kanya-kanyang opinion. Yan. Kuya, yan. Irespeto po natin ang ating mga opinion. Okay. Okay, salamat. Salamat po. Tutuloy na ako. So, may iba-iba talagang opinion ng mga tao, no? Siyempre, meron din tayong opinion, di ba? Pero nirespeto po natin lahat ng opinion dito. Sabi ko nga, hanggat hindi talaga napapatunayan ng siyensya, lahat tayo ay entitled sa ating opinion. Ayan. Hello, ano pong name mo? Anong name mo, baby? Sticker po. Sticker. Ikaw, ano name mo? Sticker. Sticker din! Ano, puro sticker. Pasensya na kayo, wala tayong sticker ngayon, mga baby, ha? So, yan. Mga boss, mga ma'am, mga sir, ito pong mga henerasyon na itong pinoprotektahan natin sa advocacy natin ngayon. Para sa kanila yan, dagat na yan. Diba? Sana dumating ang panahon, nandyan na yan. Ano sa palagay nyo, mga boss? Mga ma'am, mga sir? Tama, diba?